Hello, hello! Welcome po sa aming YouTube channel. Nasa At Your Day Vlogs dito sa Australia. Sabado ngayon, nandito tayo sa Hornsby Hospital kasi nag-enroll kami ng birth and labor class. $75 siya. Hindi siya libre pero parang sulit siya na class kasi parang i-prepare ka nila sa mangyayari kapag nagle-labor ka na at saka pag manganganak ka na. So, break time namin ngayon, alas 10 nagsimula yung class. Alas 12 na. Lunch break namin. Ang mga tinuro na sa amin, yung tamang paghinga, yung role ng partner mo kapag nasa labor na, yung mga expectations. Maganda siyang klase, no? Para sa'yo ba maganda? Maganda siya. Kasi, education. Oo. Para sa akin kasi, gusto kong mag-enroll ng dito kasi para alam ko yung i-expect ko. Kumbaga, hindi mo naman mapipredict yung mangyayari sa araw na yun, pero at least prepared ka. So, ngayon, walang katao-tao dito sa ospital. Kasi siguro walang mga appointments. Mga pasyente lang talaga. Pero bibili si Dale ng kape. Tapos nagbaong kami ng lunch. Tinapay lang. Tapos babalik kami ulit doon sa class after 10 minutes. Ayan, mag-aalas 3 na ng hapon. Yung class namin ay 10 to 2 PM. Pero na-extend ng kaunti. Nagdala kami ng, mayroong mga pinadala sa amin, kunwari unan, tapos yung towel o yoga mat dinala namin, tennis ball kasi tinuruan kami mag-massage, tinuruan kami ng proper breathing, na-inform kami ng iba-ibang mga medication na hindi epidural lang yung option, di ba? Tapos tsaka iba-ibang mga way ng panganganak, yung normal, yung cesarean, tsaka yung water birth na. Tapos after nun, tinur kami dun sa hospital. So dito sa Hornsby, merong 12 na solong room, yung pagkatapos mo manganak, dun ka magstay. Tapos yung birthing unit pinakita rin sa amin kung saan kami manganganak. So nag-tour kami dun sa hospital. Maganda. I-recommend ako na kung sakali na mag-enroll kayo sa ganitong class kasi magandang information, madadagdagan yung kaalaman nyo. Siguro at the same time mawawala yung fear nyo sa panganganak. Magiging confident kayo na alam nyo yung gagawin nyo, especially yung paghinga. May iba-iba palang stages ng labor na may iba-iba rin mas effective yung paghinga. Hindi lahat iri lang na yung todong iri katulad sa mga palabas. May ibang way ng pag-iri para yun, maiwasan yung tear, kung ano pa. So hindi ako masyado nakapag-video kasi nakakahiya naman ako lang mag-video nang nandun. Ang mga kaklase ko, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4. 6 na couple kami na umattend. Tapos sa sunod naman meron kami breastfeeding classes. Online lang yun. Every Tuesday daw. So a-attend din siguro kami para matutunan din namin yung bagay na yun. Morning. 35 weeks na kami ngayon. Pupunta ulit tayo sa hospital. Ang aga pa ngayon, 8:30 pa lang ng umaga. 9 AM yung appointment namin pero maaga-aga kami umalis kasi yung pinakita ko sa inyo na school zone, pagka nasa school zone kayo 40 kilometers per hour lang dapat yung under nyo. So from bahay papunta dun sa hospital, ilan ba yung nadadaanan nating school zone? 1, 2, 3, siguro 4, no? Parang 4. O mas madami pang school zone yung nadadaanan namin. Kaya mas maaga-aga kaming naalis kasi para hindi kami malate sa appointment. Tsaka talagang yung mga tao dito nagpa-follow talaga kasi or else may ano tawag, may fine ba yun? Demerit points at tsaka fine. So samahan nyo kami ngayong araw kung ano mangyayari ngayong sa aming check-up ulit sa endocrinologist at saka sa midwife. Date lang sa akin, uma-attend ako ng Pilates tuwing Wednesday naman.
Ano din siya, prenatal pilates, pero hindi siya libre, may bayad siya. Parang yung na-attendan kong class, mga $30 to $35 per class, which is okay din, nakakatulong siya para sa akin. Ang tulong niya ay magiging physically na malakas ka, at saka yung breathing, at saka yun, nakakalma ka. Tapos ano pa ba, sa physical naman na changes, ramdam na mabigat si baby talaga. Yung ramdam mo na yung galaw niya, kasi 35 weeks na kami, malapit-lapit na kami makita namin si baby. Tapos yun nga lang, pag ganito pala ay mahirap pumihit-pihit na pag natutulog. Ano pa ba mga changes? Tapos tumawag pala sa akin yung doktor, kasi nag-ultrasound tayo nung January 23 ba yun? End of January. Diniscuss nung doktor sa amin kung ano yung result ng ultrasound. Very good daw si baby, lahat ay okay. Tapos ang bigat na niya nung 2 weeks ago ay 2.1 kg na. So ngayon hindi ko alam kung ano yung bigat ni baby, pero next week may ultrasound ulit tayo. So yun yung update. Mamaya tingnan ulit natin kung ano yung ganap. 11:30 na ng umaga, natapos na kami sa check-up namin. So 9, 10, 11, 30, 2.5 hours yung aming appointment. Pero kasi 3 specialist yung kumausap sa amin. Ang dami na naman ulit bagong information na kailangang i-digest. Una, kinita namin yung doktor, chinek niya yung aking measurement ng tiyan, pinakinggan namin yung heartbeat ni baby. Tapos diniscuss niya yung result nga ng ultrasound, okay lahat. Tapos ano pa nga ba, dietitian, madami siyang information na sinabi, especially sa mga darating na weeks na, kapag kayong manganganak na nga. So may mga tungkol sa bakuna, yung RSV, tapos yung kung kailangan i-induce daw sa 39 weeks. Pag daw pala may gestational diabetes, mas strongly recommended daw nila na manganak na ng 39 weeks. So pwedeng i-induce ka na ng 39 weeks. Kasi daw, sa akin kasi yung age ko, tsaka may gestational diabetes pa, yung placenta daw parang tatanda na siya, diba? Tsaka yung 39 weeks daw, kumbaga develop na yung baby sa tiyan. Wala na raw point na magstay pa yung baby ng hanggang maging 40 weeks, kasi 39 weeks is full term na din daw. So yun daw pag-isipan namin kung gusto namin i-induce kami ng 39 weeks. Tapos marami kaming tanong kung sino ba yung nandun sa room kapag manganganak na kami. So dahil nga may gestational diabetes ako, midwife tsaka doktor nakamonitor. After nun, kinita namin yung dietitian, chinek niya yung timbang ko, tapos yung mga kinakain ko every meal, kung tama ba yung amount na kinakain ko, kung sapat, which is sapat naman, tsaka tama yung timing. So kapag pala may gestational diabetes ka, bukod sa importante yung amount ng kinakain mo, lalo na yung mga carbohydrates na nagiging sugar, importante din yung anong oras ka kumakain, yung interval ng bawat kain mo, para hindi mag-spike yung sugar. Tapos after nun, endocrinologist, chinek niya yung lahat ng reading ko sa past 7 days ng nitong nakaraang 7 days. Okay naman lahat. Hindi niya pinadagdagan yung aking dosage ng insulin. Keep daw sa kung anong meron akong itinuturok ngayon. So ang summary ay babalik kami after 2 weeks, i-monitor ulit. Tapos kailangan na naming mag-decide nung mga napag-usapan namin ng doktor. So may mga consent form, may mga ganun na ipapasa namin dun sa doktor. So after 2 weeks, ibabalitaan ulit namin kayo, kasi ang daming information na maganda rin i-share para sa kaalaman ninyo. Ngayong araw, wala ka, kahit ang dami namin kinita, wala kaming nagastos kundi parking fee na $16. Turn left onto Pacific Highway. Tapos humingi rin kami ng bagong insulin na pang turok kasi mauubos na.
ganun, libre lang din, wala kaming binayaran, 'di ba? So okay naman, overall okay yung experience namin talaga dito sa pregnancy. Parang inaalagaan kayo, no? Sabi nga nila, sabi ng doktor, ang main goal Stay in the right natin two ay lanes. mga naka-naturally. Sabi nila, kung kunwari daw nasa moment ka na may stress si baby, talagang kung ang option ay cesarean, gagawin naman daw nila. Pero hanggat maaari, gawing natural yung birth. Tapos yung mga kung kailangan ng epidural, sabihin lang daw, ganun. Overall, okay naman yung check-up namin ngayon. Okay naman kami ni baby. Yun nga lang talaga, may gestational diabetes, kaya talagang maraming engaged na mga specialist na nag-check sa amin, which is okay kasi mafe-feel mong hindi ka pinapabayaan, mafe-feel mong talagang nakaready sila sa panganganak nga namin. So balitaan ulit namin kayo next week. Meron kaming scan, tas next week another doctor's appointment. So next time ulit.